Last na po tayo, punta na po tayo sa dulo, sa devotion, sa meditation or devotion. Ang devotion po kasi, sabi ng dictionary ay the act of dedicating something to a cause, enterprise, or activity, the act of devoting. So kahit saan pala pwede kang maging devoted. So kahit saan pala pwedeng maging devotion mo yon. For example, you are devoted into prayer. For example, you are devoted kay Poong Nazareno, ganyan. 'Di ba? Kung titingnan mo sa Quiapo, pista ni Poong Nazareno, itim na Nazareno, napakaraming tao because they are devoting themselves. They are devoted. So, devotion po yung tawag natin. But actually, ito po talaga, ang ginagawa po talaga natin is meditating the Word of God. Ibig sabihin ng meditation, atin po itong hinahati-hati, ninanamnam po natin. Hindi lang natin basta binabasa, kundi kada salita ng Panginoon, nagkakaroon ito ng buhay sa atin pong mga buhay. Ano po ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Nasa harap po yan ng mga Biblia. Ano po ang sabi? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan at meditate it, pagbulay-bulayan. Sabihin nga po natin, pagbulay-bulayan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. So, hindi lang pala araw, hindi lang pala gabi. Araw, gabi, nasa isip ka. Ganun daw po pala dapat ang salita ng Diyos. Araw at gabi, ating pinagbubulay-bulayan upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, sabi nga kanina, kaya nagtagumpay salit, naging isang susi ang pag-meditate ng salita ng Panginoon sapagkat napalakas po siya ng pag-meditate. Pero mga kapatid, meron pong dalawang uri ng meditation. Ingat po tayo, baka nagagawa natin ito. Meron po kasing world meditation. Ano po yung alam nyong meditation ng mundo? Some are demonic sa mga meditation na yan. Yoga. Yung ikaw ay, tapos merong incense. No? And some world meditation in the far east ay mga demonic. Pero meron din namang biblical meditation. Ang biblical meditation po, deep thinking on the truth of the word ng Panginoon. No? So, pinag-iisipan mong mabuti, laman ng isipan mo ang salita ng Diyos. So, that is biblical meditation. So, may konting nilagay lang po ako rito ng mga Hebrew. So, haga. To utter in a slow sound. No? So, ancient Hebrew meditation scripture was recited in a low murmur. Parang kinakabisado ng scripture. Sino po rito nagme-memorize pa rin ngayon ng scripture? Meron pa po ba? Na mine-memorize natin yung... Sino po rito, memorize mo yung favorite Bible verse mo? Kasi alam mo, pag favorite, memorize. Ano pa? Siyak. Sa mabilis, siyak. Is to be occupied with or concerned about. Occupied ba yung isipan natin ng Word of God? Or occupied lang po ito ng mga problema? Mga ingay ng mundo. So, ang biblical meditation po, yung isipan, nagiging occupied ng salita ng atin pong Panginoon. Psalms 1 verse 1 hanggang, hindi ko alam kung hanggang saan to. Sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Napansin niyo po ba mga kapatid, sabi ko po kanina, kung tama yung interpretasyon mo sa Biblia,
iisa yung sinasabi nila. So kung babalikan po natin yung Joshua chapter 1 verse 8 ang sinasabi, pagbulay-bulayan araw at gabi. Ano po yung sinasabi ng awit? Magbulay-bulay araw at gabi. So pareho po ng sinasabi. Ibig sabihin, tama yung interpretation na kailangan talaga natin magbulay, mag-meditate ng salita ng Panginoon. It is a profound command ng atin pong Panginoon. Pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang biblical meditation is listening to God's Word, reflecting sa mga ginawa ng Panginoon. Nire-rehearse natin yung deeds ng Lord na kung gaano siya nagmahal, ganun din tayo magmamahal. Kung gaano siya nagpatawad, ganun din tayo magpapatawad. And sinusunod po natin yung mga batas ng Panginoon. So, biblical meditation means savoring. What do you call that? Tasting, enjoying the Word of God. Sino po sa inyo yung kumakain ng ice cream? Paano nyo po siya kinakain? Ninanamnam muna. Pagkakain ka sa mamahaling restaurant, nanamnamin mo muna. Mahal eh. Sayang yung binayad mo. Tama po ba? So, ang biblical meditation pala is ninanamnam po natin. Hindi lang natin basta binabasa, ninanamnam natin yung salita po ng Panginoon. Kaya nga, okay lang sa una, 5 minutes, 10 minutes, pero once na natutunan mo ng namnamin yung salita ng Diyos, kulang na yung 30 minutes sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Paano po ko po yun gagawin? Sobrang busy ko. Doon napapasok po yung pagsasacrifice mo ng time. Kung gumigising ka ng alas 6 kasi may pasok ka ng alas 8, gigising ka ng alas 5 para ilaan yung kaunting oras to meditate the Word of God. Doon na po siya papasok, mga kapatid. So, biblical meditation. No? Kasi alam po ninyo, ang salita ng Diyos, mayaman po yan. Rich in vitamins and omega-3. Rich in vitamin A to zinc. Talo pa niyan yung Conzace, talo pa niyan yung Centrum. Rich in vitamins, omega-3. Rich po ang Panginoon, ang salita ng Diyos. At it is vibrant and life-giving scripture. Kaya po kailangan ninanamnam natin bawat salita ng ating Panginoon. Si Mrs. nga po, nagagalit yan pag kumakain ako. Lunok lang ng lunok. Nguyain mo naman. Tapos minsan, ang ingay mo namang ngumuya. Di ba? Nguyain mo naman. Kasi di ba, pag pag nilunok mo kaagad, pwede kang mahirinan, mabilaukan. Pero pag chinuchew mo yung pagkain, doon mo nananamnam, ang sarap ng luto ko kahit walang asin. Ang sarap ng luto ko kahit walang patis. Bakit? Ninanamnam mo eh. Tama po ba? Pero kasi minsan ang meditation na sikat po rito yung mga Buddhist meditation. Ganyan eh. Tapos yung magsisinda ng incense, mananalangin. Pero alam po ninyo, ang Buddhist meditation, sa biblical meditation, ito po ay magkaiba. Tingnan natin. Ito yung nabanggit ko po kanina. No? Ang meditation ng mundo, ang sinasabi niya, i-empty mo yung mind mo, tanggalin mo lahat. Pero ang biblical meditation, ang sinasabi niya, punuin mo yung isip mo ng salita ng Diyos. Magkaiba po, ano? Sa atin dito, ay gusto ko magbakasyon para mag-meditate ako dun sa bakasyonan, tanggalin ko lahat ng iniisip. Pero sa biblical meditation, ang sabi, punuin ng salita ng Diyos yung isipan. So, practicality na po itong pinag-aaralan natin. Pangalawa, ang sabi ng worldly meditation, detachment from the world. Tanggalin mo muna yung pagkakabit mo sa mundo. Pero ang sabi po ng biblical meditation, ikabit mo muna yung sarili mo sa Diyos at sa Kaniyang salita. Ang sabi po ng meditation ng mundo, ito po ay nag-open ng door to the demonic. Pero ang biblical meditation, spirit-filled and spirit-inspired. Amen po ba? Kaya nga, alam ko, ayaw naman natin ng mga demonic sa atin pong mga buhay. Kaya, mahalaga po na pagbulayan natin ang salita ng Diyos because it is spirit-filled and spirit-inspired. Sino po dito mahilig mag-daydream? You let your thoughts wander. San-san nakakarating. Amen? Minsan yung daydreaming, you let your thoughts wander.
Pero ang meditation, you let your thoughts na focus sa isang bagay. So, biblical meditation follows Bible reading and memorization. Kasi di ba, habang minememorize mo, na-meditate mo rin siya. Ang biblical meditation po, hindi lang sa pagsulat. Ito po ay dapat nasa puso. Biblical meditation can happen anytime, day or night. Biblical meditation includes meditation on God's works, ways, and will. And alam niyo po ba mga kapatid that biblical meditation, it is a form of spiritual warfare. Kasi po, sabi ng Apostol Pablo, tayo po ay nakikipagdigma, hindi sa mga laman, kundi sa mga espiritu, sa mga demonic spirits. And when we meditate the Word of God, nakikidigma po tayo sa mga demonic spirits na hindi natin hinahayaan mapasok yung ating isipan. Imbes na yung isipan mo, pasukan ng suicidal thoughts, because you meditate the Word of God, hindi niya hinahayaang pasukin ng demonic thoughts yung isipan mo. Meron itong panangga kasi minemeditate natin ang salita po ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, you can choose your thoughts. Yung mga isip po na pumapasok sa iyong isipan, mga thought, may control po tayo dyan. Huwag po nating hayaan na yung isip natin, isipin niya yung sarili niya. Amen? Dapat tayo yung manguna. At ang biblical meditation po, may pangako, pagpapala sa atin pong mga buhay. So it brings positivity, hindi lang optimism, kundi positive ka kasi nakaangkla ka sa salita po ng Panginoon. Practical. Yan. Paano ba tayo dapat mag-meditate ng salita ng Panginoon or devotion? Sa mundo po kasi napakaraming distraction. Find a place and time where you are least distracted. Yes, marami pong nande-distract sa mundo. Humanap ka ng lugar at oras kung saan walang makaka-distract sa'yo. At doon po pumapasok, kailangan po tayo maging intentional. Sabihin nga po natin, intentional. Kailangan sadyain talaga natin. Kung sa bahay nyo maingay, pero madaling araw walang ingay, then madaling araw natin gawin. Kung sa bahay nyo maingay, pero pag gabi wala nang ingay, then gabi natin gawin. Tama po ba? Magiging intentional lang tayo. Hahanap lang tayo ng place. Hahanap lang tayo ng time. No? Ano po ang kailangan natin sa pagme-meditate ng salita ng Diyos? Yung una ko pong tinanong kanina, meron po ba kayong mga Bible? Kasi yun po yung primary na kailangan natin, Biblia. At kung maaari po, ballpen, para pwede nyong guhitan, pwede kayong sulatan yung Bible. O kung gusto nyo naman, pwede po kayong gumamit ng notebook. Doon nyo isusulat yung mga mensahe ng Panginoon, mga natutunan nyo nung kayo po ay, sabi nga ni Ma'am Jennifer ganina, dati daw, stricto pala ako dati, no, nag-check pala ako ng notebook. Mag-check kaya po ulit tayo ng notebook ngayon, ano? And then, pero nagagawa ko pala dati yon. No? So, bakit kailangan gawin yon? Para lang masigurado. Pero kahit tayo alam natin sa sarili natin kung ginagawa natin or hindi. Bili po kayo ng notebook, try nyo lang, magsulat. Minsan minsan nakala natin, isusulat lang natin yung mga verse lang. Pero pwede nyo pong drawingan. Pwede nyo gawa ng kwento. Pwede nyo ring gawing diary. So, paano po natin yan gagawin? Ito po, wag kakalimutan. Start with a prayer. And kung maaari, worship. Kasi yun yung nagsiset ng mood ng pag-meditate mo ng salita ng Diyos. Start with a simple worship and prayer. You acknowledge and you let the Holy Spirit take over para yung mga babasahin mo, maunawaan mo. And ito po lagi nating tatandaan, huwag kakalimutan, lean on the power of the Holy Spirit. Depende, meron kayong book na gustong basahin. Pwedeng, pag naunawaan mo na yung buong sinasabi nung certain verse na yon, dahil nabasa mo na yung mga kapitbahay na verse, alam mo na yung pinakatot niya, pwede nang dun umikot yung iyong devotion. Basta tama ang interpretation, minsan magkakatalo na lang sa iyong application. Okay? So maliwanag po ba mga kapatid? No? Pwede nyo pong isulat.
No? Huwag niyo pong kakalimutan na maglagay ng aplikasyon. Paano ko to i-apply sa aking buhay? Pwede po kayong gumamit ng mga cross-reference. Magbukas po kayo ng internet. Ano ba yung cross-reference ng verse na to para mas lalo kong maunawaan? Pwede po kayong gumamit ng commentary. At isang pinakatanong, ano yung pinopoint nito kay Jesus? Okay? Pwede po kayong gumamit ng notebook. Pagka gumagamit na po kayo ng notebook, ang tawag po doon, gino-journal nyo na. Gino-journal mo na. No? And take time to pray through the text. So mga kapatid, meron po kaming nilagay dyan sa dulo, sample, practice. Ang nilagay po natin dyan, kasi dati ginagamit natin, di ba? SOAP. Scripture, Observation, Application, and Prayer. So, pinalitan lang po namin yung observation, ginawa nating message. Scripture, Message, Application, Prayer. Pag-practicean nyo po. SMAP. Kung meron na po kayong mga notebook, pwede nyong gawin. Kung wala pa, pwede po kayong magsimula. Pwede naman, doon nyo na lang isulat sa inyong mga Bible. Masarap din kasi na alam niyo po, satisfying din pag puro sulat yung Bible mo. Puro highlight. Pero wag lang magbabase sa puro highlight. Baka minsan yung Bible, puro highlight. Buong Genesis to Revelation, puro highlight, pero masama pa rin ugali. Mahirap po yung ganun. No? so, kailangan po nating mag-rely sa Holy Spirit. Pero minsan, ito nga yung tanong nila noong nakaraan, minsan may mga pagkakataon na parang wala tayong natututunan o walang verse na nakukuha. Kailangan unawain po nating mabuti. Meron bang paulit-ulit na sinasabi? Baka ang Panginoon meron paulit-ulit na sinasabi. At baka hindi mo napapansin, yun na pala yung mensahe para sa'yo. Meron po bang parang, hindi naman sa nagliwanag pero meron bang parang mahalaga na binabanggit doon sa certain scripture na yon? Baka yun na pala yung mensahe ng Panginoon sa iyo. Ito po yung problema ng marami. Akala nila kailangan mahaba. Alam niyo po, minsan, hindi naman kailangan mahaba. Ang kailangan, yung tamang kahulugan at paano may i-apply sa buhay. Ay, hindi pa napupuno. Kailangan punuin ko to. Okay lang na maikli. Ang importante, makuha mo yung tamang kahulugan para may apply mo ng tama sa iyong buhay. Amen? Amen po ba? So, yung Bible, although may mga sulat doon na hindi sinulat para sa atin, pero yung mensahe pwede nating kunin. Kasi naniniwala naman po ako, kung iyon ay ginawa ng Panginoon noon, pwede rin nating maranasan sa panahon natin ngayon. So, ang goal po natin, to know more about God and to deepen our relationship with the Lord. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun po ang nagagawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating buhay. Pero nawa, hindi lang po ito maging head knowledge, kundi talagang makita sa atin na habang pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, nagbabago po yung buhay natin. Kung dati po tayo ay mabait, sumasama po tayo. Ay, mabaliktad. Kung dati po tayo ay masama, bumabait po tayo. So kaya po natin ito ginagawa kasi ang goal natin, yung mga uma-attend po rito sa church, hindi lang basta uupo, tatayo, uuwi. Kundi matutunan po natin kung paano talaga tayo magiging disciple ng ating Panginoon. At sinisimulan po natin yan sa pag-aaral ng Kanya pong salita. Sa hindi lang tuwing linggo, kasi tuwing linggo nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi lang po yan tuwing linggo, kundi bawat araw ng ating buhay. Mahalaga na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So para rin naman po yun sa atin. Kasi ang Diyos punong-puno ng programa, yung mga programa po ng Diyos para sa ikakabuti rin natin. Kaya tayo dinidisiplina para sa ikakabuti rin natin. So once again, palakpakan po natin ang Panginoon.